Horror Stories by Forest Secrets. Ako si Ara. Buntis ako sa aking unang anak. At dahil wala akong katuwang sa lungsod, nagpasya akong umuwi ng probinsya para makasama ang aking pamilya. Tahimik at payapa ang paligid. Sariwa ang hangin at sa unang tingin, parang iyon ang tamang lugar para magpahinga at maghanda sa aking panganganak. Una kong nadatnan ay ang aking tatay. Matanda na siya, maputi na ang buhok, pero matalim pa rin ang kanyang mga mata. Ngumiti siya sa akin at mahigpit akong niyakap. Tila sabik na sabik. Ramdam ko ang malamig niyang palad na dumampi sa aking batok. Tatay, pagod po ako sa biyahe. Pero masaya po akong nakauwi. Saad ko sa kanya. Tumango lang siya, ngunit hindi ko maiwasang mapansin na tila kakaiba ang paraan ng kanyang pagtingin sa tiyan ko. Parang may nakatagong palanabik na hindi ko maipaliwanag. Kinagabihan, habang nakahiga ako, may narinig akong kaluskos sa labas ng aking bintana. Ang akala ko'y hangin lang. Ngunit nang dumungaw ako, ay nakita ko si tatay. Nakatingala, tila nakikinig sa bawat galaw ko. Nang magtama ang aming paningin, mabilis siyang tumalikod at naglakad papalayo. Kinabukasan, inisip kong baka guni-guni ko lang yon. Niyaya niya akong kumain ng agahan. Habang kumakain, ramdam ko ang titig niya, hindi sa akin, kundi sa tiyan ko. Doon na nagsimulang mabuo ang pangamba sa puso ko. Ara, kumusta ka na? Kaya mo ba ang pinagbubuntis mo? Tanong niya, ngunit may kakaibang bigat ang boses niya. Kaya naman po, sagot ko habang pilit na ngumiti. Pero sa loob-loob ko, parang may banta sa likod ng kanyang mga salita. Lumipas ang mga araw at palala ng palala ang aking kaba. Tuwing gabi, may naririnig akong yapak sa paligid ng bahay. May mga anino akong nakikita sa gilid ng pinto. At minsan, nagigising ako na bukas ang bintana kahit sigurado akong isinara ko ito bago natulog. Nagkwento ako sa kapitbahay namin. Ang sabi nila, matagal na raw nagbago ang aking ama. May mga gabi raw na nakikita siyang pagala-gala. Matay nagliliwanag at parang hinahabol ang buwan. Pilit kong itinanggi sa sarili ko yon. Hindi imposibleng gawin niya sa akin yon. Ama ko siya. Ngunit isang gabi, bumigay na ang lahat ng pagdududa ko. Nagising ako sa bigat ng hangin. Malamig ang paligid, parang may presensya sa loob ng kwarto. Nang dumilat ako, ay nakita ko si tatay. Nakatayo sa paanan ng aking kama. Nakayuko at nakatitig sa akin. Ang mga mata niya'y mapupungay at ang ngiti niya ay puno ng gutom na hindi ko maipaliwanag. Ara anak, ibigay mo sa akin. Parang yelo ang dumaloy sa aking katawan. Napaatras ako sa kama at hawak-hawak ang aking tiyan. Hindi ko na kayang magbulag-bulagan. Hindi na siya ang tatay na nakilala ko. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Habol-habol ang hininga. Narinig ko ang malalakas ng yabag sa sahig.
Ang tinig niya'y paulit-ulit at parang alingaw-ngaw sa buong bahay. "Anak, akin na. Akin na yan." Sigaw niya sa akin. Nagtago ako sa likod ng lumang aparador. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko at parang sasabog na. Naroon siya, naglalakad sa dilim. Mabigat ang bawat hakbang niya. Tumigil siya sa tapat ng aparador. Ilang pulgada lang at alam kong mahuhuli na niya ako. Tahimik akong nanalangin. Pinikit ko ang mga mata ko at pilit na pinigil ang pag-iyak. Ngunit sa halip na buksan ang aparador, ay bigla siyang tumigil. At sa mabagal na tinig, ang sabi niya, "Hindi ka makakatakas. Nasa dugo mo na rin." Pagkatapos noon, tumalikod siya at lumisan. Naiwan akong nanginginig at walang lakas. Ang mga salita niya'y parang sumpa na hindi ko na matatakasan. At doon ko napagtanto ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi lang siya ang nagbago, kundi ako rin. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang kakaibang init, ang gutom, at hindi ko yun maintindihan. At habang hawak-hawak ko ang aking tiyan, alam kong darating ang araw na ang ipinagbubuntis ko ay hindi ko magagawang ipagtanggol dahil unti-unti na akong nagiging kagaya niya. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako mapakali. Sa tuwing pipikit ako, ay bumabalik sa isip ko ang mga mata ni tatay. Malalim, malamlam, at parang may ibang nilalang na nakasilip mula roon. Gusto kong umalis, pero tila may humahawak sa akin upang manatili. Nasa gitna ako ng pagbubuntis at ang bawat paghinga ko ay tila may kabigatan. Kinabukasan ay pinilit kong kumilos na parang normal lang. Nagluto ako ng agahan at kahit nanginginig ang kamay ko habang nagkahanda ng pagkain, ay tahimik naman si tatay sa mesa. Ngunit ramdam kong may kung anong bumabagabag sa kanya. Ang tingin niya ay laging nasa akin o mas eksakto sa tiyan ko. "Ara, hindi mo kailangang matakot. Gusto ko lang makasiguro na ligtas ka." Ngumiti ako ng pilit. "Oo, tay. Alam ko naman pong mahal ninyo ako." Ang sabi ko na lang sa kanya. Ngunit may kakaibang lamig sa pagitan namin. Nang tumalikod siya, ay napansin kong mabigat ang bawat hakbang niya. Parang may hinahaplos na anino sa kanyang likuran. Kinagabihan, umihip ang malamig na hangin. May kumakaluskos sa labas. Akala ko ay hangin lang, pero nang silipin ko sa bintana, may mga anyong anino sa bakuran namin. Hindi malinaw ang mukha, ngunit lahat ay nakaharap sa bahay. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Si tatay hawak ang isang lumang lampara. Tahimik lang siyang nakatayo, ngunit naririnig ko ang mga mahihinang bulong sa paligid. Parang may mga tinig na hindi ko maintindihan. Napaatras ako at tumakbo ako sa kwarto. Kinuha ko ang bag ko. Nagbabalak akong umalis, pero nang hawakan ko ang pintuan, parang humigpit ito. Parang mismong hangin ang humaharang sa akin. Baka pagod lang ako, baka guni-guni ko lang. Pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko
habang nanlalamig ang mga kamay ko. Ngunit bigla akong naramdaman na parang gumagalaw ang sahig. May mahinang pag-uga. Parang may kumikilos sa ilalim ng bahay. Narinig ko ang tinig ni tatay, malambing pero may kakaibang nginig sa bawat salita niya. "Anak, huwag kang lumayo. Nandito lang ako." Ang saad ni tatay. Biglang sumakit ang tiyan ko. Hindi normal, parang may kakaibang lakas sa loob. Parang may gustong kumawala. Napasigaw ako sa sakit. Humingi ako ng tulong kay tatay. Narinig ko ang mabibigat niyang yabag sa labas ng pintuan, hanggang sa huminto iyon sa tapat ko. Ilang segundo ng katahimikan bago niya dahan-dahang sabihin, halos pabulong yon. "Hindi mo kailangang lumaban. Tayo ito." Ang sabi niya. Napatingin ako sa tiyan ko. May mainit na pakiramdam at sa bawat tibok, parang may ibang sigla sa loob. Nilingon ko si tatay at doon ko nakita ang luha sa kanyang mga mata. Pero hindi yon karaniwang luha. Madilim, parang nagdadala ng lihim. "Ara, huwag ka nang matakot. Ang lahat ay bahagi ng ating dugo." Napaatras akong muli at nanginginig. Tumakbo ako palabas ng bahay namin. Nang mga panahong yon ay malakas ang ulan. Ang mga anino sa bakuran ay gumagalaw, tila sumusunod sa bawat hakbang ko. Paglingon ko, wala na si tatay, pero sa lupa kung saan siya nakaluhod kanina, may naiwan na isang marka ng kamay na tila abo, at sa gitna nito may mahinang pintig o tibok. Tahimik na ang paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong paghingang mabigat at nanginginig. Pagbalik ko sa bahay, matapos ang ilang oras, wala na si tatay. Ngunit sa pader, may nakasulat gamit ang kulay abong parang alikabok. "Huwag mong itanggi, anak. Hindi mo kayang iwan ang bahagi ng sarili mo." Niyakap ko na lang ang aking tiyan. Walang tunog, walang galaw, ngunit sa ilalim ng aking palad, may narinig akong mahina, parang bulong na pamilyar. "Mama?" Napahinto ako. Mabilis ang pagtibok ng aking puso at sa sandaling iyon, alam kong hindi ko kailanman may iwasan ang gabing iyon dahil nagsisimula pa lang ang nilalang sa loob ko na magising. May mga kwentong hindi nagtatapos sa dilim dahil minsan ang mismong kadiliman ang magbubukas ng panibagong buhay.